So, ayun yung device natin. After jailbreak, auto-boot siya sa second boot or EMU MMC. Yung differences na makikita natin dito ay yung system version. Meron ng karugtong yung firmware na 1701 na AMS 162. That's Atmosphere 1 version 162. Yung nasa dulo na E, that means second boot or EMU MMC. Yung serial din sa second boot ay nakaset to 0 para if ever magkaroon ng access si Nintendo sa Switch, yung serial na makikita niya is 0. So hindi sila basta-basta makakaban ng unit. Sa second boot rin, yung album pag inopen nyo, ma-open niya yung HB menu. Yung HB menu, nandun yung mga apps. Tapos HB menu, merong modes, applet mode, tsaka non-applet mode. Para ma-open yung non-applet mode, open lang kayong any game, tapos hold nyo yung R. And hold, ito na lang. Hold kayong R, tapos open kayong any game. Ayan, so non-applet mode yan ng HB menu. Walang nakasulat na applet mode. So, ang difference, si non-applet mode, may access siya to more RAM. Yung access to more RAM, required yun sa mga ibang apps. Like emulators, o kaya itong NX Team Installer, for example. And applet mode, pakita ko, hindi siya makaka-download ng Teams. Sasabihin niya na hindi supported. And this feature is not available while running in applet mode. Launch with title takeover, or in other words, non-applet mode. Yun yung different modes ng HB menu. Yung album, para ma-access, open nyo lang yung album, tas hold nyo yung R. Yon. So, balik tayo dun sa HB menu. Yung apps, isa-isahin ko. 90DNS testing utility, ito yung pang-test kung gumagana yung blocking ng custom firmware. Blocking sa, binablock niya yung Nintendo servers. So, ayun naman, gumagana yung blocking. So, nakakonect tayo sa Wi-Fi, sa internet. If ever ma-open natin yung eShop, o kaya yung mga laro na nilalaro natin, kumokonect sa Nintendo servers frequently, magfe-fail lang siya, magre-raise siya ng error para doon sa mga games. Tapos sa eShop naman, can't access, widescreen can't access yung lalabas. So, yun, yung 90DNS testing utility. AIO updater naman. So, open natin. Itong app na to is usually for updating yung firmware, custom firmware, bootloader. So, ang normal approach here is update atmosphere, update bootloaders, tapos download firmware. Pero, yung for my clients, nagse-set up ako ng custom download. So, pwede tayo dito mag-update. So, for example, pagka may update, pwede nyo piliin yung haspack o kaya hotspack. Yung difference niya, may tinfoil na kasama yung hotspack. Yun, pwede nyong gawin yun for update ng custom firmware and bootloader. Pero for firmware, dito pa rin tayo sa download firmwares. So, pili lang kayo dito. Usually, dalawa para sa latest. Ang difference lang yan ay yung source. So, archive.org or mega.nz yung source. So, if mabagal dito sa una, lipat kayo dito sa pangalawa, ganun. Yun yung usual use case ng AIO. So, next, yung DBI. DBI naman yung usual app natin for installing games. So, kung ang approach ay download games sa PC gamit torrent or kaya browser. So, open nyo lang siya, run MTP responder, connect your console to PC by USB cable, tapos madedetect siya doon na parang flash drive or storage device. Tapos yung downloaded games nyo, ida-drag or ika-copy nyo lang doon, mag-install na siya. Tapos, pag inopen nyo yung DBI, habang nakakonect sa internet, meron rin lalabas na yung server ko, Kev server. So, pwede kayong mag-download and install directly ng games mula dito sa server na to. May oras lang siya for this one, 12 PM to 12 AM. So, ayun yung sa DBI. Next, sa apps, HB App Store, if gusto nyo explore yung ibang apps, aside sa mga nakalagay na dito, pwede kayong, kung nga ito, emulator. Pwede nyo siyang explore. Quit. Yung next ay JKSB. So, JKSB is for save file managing. So, if open nyo siya, ang recommend ko mag-backup kayo every now and then
for those cases, uncommon cases na nakokorrupt yung second boot. So, para makapag-backup ng lahat ng saves, nandito Y button, dump all saves. So, individual naman, select nyo yung game, tapos ayun, new backup. Kung isa-isa. Ngayon, wala tayong save data, kaya hindi siya nakakapag-backup. So, para mag-restore naman, dito rin, select nyo yung game. Y button to restore. Dapat, kung may backup tayo, may makikita tayo dito mga nakalista. Yun, isa-select lang natin yung, tapos press natin yung Y button to restore. Yung mga saves natin sa first boot, before natin i-jailbreak yung device, nandito rin sa SD card. So, yung JKSB, nagbabackup siya, nilalagay niya dito sa JKSB folder. Andyan, ito yung mga dating games nitong unit na to, na-backup natin yung saves. I-restore na lang after i-install ng mga laro para matuloy dito sa second boot. JKSB, ang next ay NX Teams installer. So, open natin siya in non-applet mode para lang mapakita ko yung interface niya. So, ayun. So, si download Teams available na, wala na nung red message. So, ang instruction dito ay i-browse nyo yung teamzer.net na website. Yung kada Teams doon, merong mga code. So, ilalagay lang natin dito sa input text na field, tapos search. Then, pwede nang i-download yon and install. So, need to restart para mag-take effect yung Teams. Pwedeng dito, or pwede doon sa ituturo ko mamaya na way to easily restart. Next, switch pin. Ito yung isa sa mga inclusions ko. So, pwede kayong manood, mag-stream ng mga palabas gamit tong app na to. Kumo-connect siya sa server ko. So, sign in. Magbibigay ako sa inyo ng sign up page para sa account nyo. So, gamitin ko lang yung account ko dito. Ayan. Ito na yung mga palabas. Merong animes, merong shows, movies. So, ayan, yung mga latest meron din dyan. Tapos, part ng inclusion rin, merong request feature. Wonka, Aquaman, yung mga latest, nandito rin. Hunger Games. Shows, Good Doctor, Barry Sopranos, Yu Yu Hakusho. Ayan. So, part rin ng inclusion is yung request feature. So, isasend ko na lang rin yung link nun para makapag-request kayo nung mga gusto nyo panoorin na wala dito sa server. Sys Clock Manager. So, ito naman yung pang overclock ng device. So, if ever meron kayong games na gusto nyo say mas stabilize yung frame rate, pwede nyo gamitin to. Sys DVR naman is for streaming yung gameplay natin sa PC or cellphone. So, before, para makapag-record tayo ng gameplay, continuous recording, kailangan nakadock yung device, tapos yung HDMI ng dock, dapat yung kabilang dulo niya nakakonect to a capture card. Yung capture card dapat nakakonect sa PC. Ngayon, direct na, via USB cable or same network, pwede mong i-stream yung gameplay mo sa PC or phone. Tinfoil, ito yung recommended app ko for directly downloading and installing games. So, second lang yung DBI server, since si Tinfoil ay pwede natin i-connect sa iba't ibang server. Ang isang server na kinonekta natin ay yung Libera Shop. So, system clock, ayun. Pag okay lahat, yung time ng device tsaka internet, so makikita natin may new games dito. Itama lang natin yung time nitong device. Pwede sa DBI, tools, tapos NTP time sync. Naka-disable sa settings yung date and time. Asan yun? Dito. Naka-disable yung, pwede natin i-on yan. Tapos tools NTP time sync para maitama. Ayan. Okay na dapat si Tinfoil pag in-open. So, ang requirement ni Tinfoil, tama yung oras, tapos internet connection.
Okay, yung ano na yon, yung display na yan is bug ni Tinfoil. So ayun, okay na yung time, okay na rin yung internet connection. Nandito yung mga games ni Libera Shop. Dito natin kinonnect. So, ang pwede nyong gawin dyan, sorry, open na lang natin ulit. Open na lang ulit para okay yung display ng text. Ayan. May welcome message ni Libera. Ayan. New games, pwede nating isort to. So, sort plus button. Sort nyo to region, 2 beses ulitin para ma-sort to US. Tapos, pwede nyong i-change view rin gamit yung minus button. Nandito sa baba yung mga pipindutin. Minus button. Tapos, ayan. Pwede nyo siyang i-scroll. Mas mabilis i-scroll kung gagamitin yung ZRZL button. Ayan. Tapos, say may napili kayong game. So, for example, so install lang. For Switch games, merong mga DLCs and updates. I-yes nyo tong part na to, tong dalawang to. Tapos install din. Yun yung Tinfoil. Tinwoo para sa mga nagda-download sa phone ng games. So, para ma-install yun, pwede nyo gamitin tong Tinwoo. Yun yung mga main apps natin. Another set of apps makikita dito sa Tesla menu. Para ma-open yun, press yung L, down sa D-pad, then R button. Ayan. Ulit. L down, R button. So, ito yun. Karamihan ng apps dito, mga shortcut ng apps doon sa HB menu kanina. For example, Edison, pang cheats to. For example, nakabukas kayo ng laro. Press nyo lang yung L down, R3, to open Tesla. Edison, para ma-open yung cheats menu. Ayan, cheats. Kaya lang, si cheats, kailangan i-download ba yan? Yun. Tapos, ang main app to discuss here sa Tesla menu is yung Studios Pancake. Ito yung panglipat natin ng boot. So, first boot, second boot, Android, Ubuntu, pwede dito. So, open nyo lang yung Tesla menu, then Studios Pancake. Meron kayong, for this device, meron siyang 3 main choices. Yung nasa baba, reboot to UMS, iba yan, parang for USB connection ng SD card contents. So, kanina sinabi ko para ma-apply yung Teams, need nyo mag-reboot. So, pwede rin dito yon. Select nyo yung EMU MMC. Since nasa EMU MMC tayo, second boot, ito yung isa-select nyo to reboot. Stock para makalipat sa first boot. Lineage OS naman, that's Android. So, select natin yung Android. Ayan. So, hindi pa ito na-initialize. Makikita natin dito yung initial screen ng Android. Ayan. Tapos, para makabalik, restart nyo lang since auto-boot yung device to second boot. Doon siya dapat dumiretso. Ayan. Ayan, balik tayo ulit sa second boot. Pakita ko naman sa stock. So, Studios Pancake stock.